Itinuro sa atin ng salmista, "Ikaw ang aking mana, o Panginoon." Ngayong buwan ng Nobyembre, ang mga kapistahan ng ating simbahang Katoliko ay nagpapaalala sa atin na ang mundong ito ay lumilipas. Dapat nating tandaan kung saan tayo pupunta at kung ano ang dapat nating gawin upang makarating doon. Nakikita natin iyan mula sa unang araw ng buwanang ito habang ipinagdiriwang natin ang Solemnity of All Saints. Ang mundo ay lumilipas. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang ilan ay mabubuhay magpakailanman. Ang iba ay magiging isang walang hanggang kakilakilabot at kahihiyan. Kinabukasan, kinugunita ng simbahan ang lahat ng kaluluwa ng mga mananampalataya sa All Souls Day. Isang pagtuturo na nakakatulong sa paaalala na kahit na layunin natin ang langit, halos lahat tayo ay makakaranas ng karagdagang paglilinis pagkatapos ng ating buhay dito. Ang pangunahing mga pagbasa ay patuloy na nagbibigay diin na tayo ay mamamatay balang araw. Hahatulan tayo ng Diyos. Kung tayo ay nagsisi at naghangad na bumalik sa Diyos, sa wakas tayo ay pagpalain ng Kanyang kaluwalhatian. Kung tayo ay tumalikod sa Kanya o bigyang kasiyahan ng ating sariling mga pagnasa, mararanasan natin ang Kanyang pagkawala. Sinasabi sa atin ng Panginoon na matuto mula sa puno ng igos. Kapag nakita ninyo ang mga palatandaan na darating, ihanda ang iyong mga sarili. Itinuro sa atin ng salmista, "Ikaw ang aking mana, o Panginoon." Kung nabubuhay tayo upang sundin si Kristo sa lahat ng ating ginagawa, lahat tayo ay tinawag upang maging banal. Tayo ay tinawag upang sundan ang landas ng buhay. Ito ang daan na matuwid. Sinabi ni Daniel, "Ang marurunong ay magniningning ng maliwanag gaya ng kaningningan ng kalawakan." Sa Alleluia verse, ang simbahan ay nagpapaalala sa atin na maging mapagmasid sa lahat ng oras at manalangin na magkaroon ng lakas upang tumayo sa harap ng anak ng tao. Ipinaaalala nito sa atin ang talinhaga ng mga birhen at mga lampara na naghihintay sa pagbabalik ng kanilang Panginoon mula sa kasal. Ang mga naghanda ng kanilang sarili ay tinanggap sa piging, ngunit ang hindi ay itinapon sa tabi. Kapag pinag-iisipan natin ang mga talinhagang ito, dapat tayong tumayo sa harapan ng ating tagapagligtas at hayaan ang ating sarili na malamitan ng biyayang na panalunan ni Hesukristo para sa atin. Kailangan nating palakasin ang ating sarili. Dapat nating tiyakin kung hindi tayo estranghero sa ating Panginoon. Dapat tayong magsisi araw-araw sa anumang bagay na umaakay sa atin palayo sa Kanya. Mas mabuti rito ang batiin siya ng harapan sa pinakadakilang sakramento, ang banal na Eucharistia. Kapag tayo ay dumalo sa sakripisyo ng misa, binubuhay natin ang pagpapako sa krus, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Habang iniaalay niya ang kanyang sarili sa Ama sa krus, iniaalay natin ang ating sarili sa Kanya upang maiangat niya tayo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng simbahan, mahiwaga tayong nakikiisa sa sandaling tinubos niya ang sangkatauhan. Habang tinatanggap natin si Jesus sa Eucharistia,
Natatanggap natin ang paunang lasa sa piging sa langit at ng banal na buhay ng Diyos. Pinalalakas tayo ng Diyos kapag nakatayo tayo sa harap ng anak ng tao sa katapusan ng ating mga araw. Kamatayan, paghuhukom, langit at impyerno. Maaari tayong mahulog sa isang siklo ng pagkabalisa tungkol sa ating kaligtasan. Naway manatili tayong laging mapagbantay at naway hanapin natin ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Amen.